Hindi ko naman sinasabing trip o type ko ang misis ng isa sa aking mga tropa. Pero hindi ko naman itinatanggi na sinabi ko rin sa aking sarili na kung ibibigay sa akin ang pagkakataon para araruhin ang bukid na pagmamayakanya ni tropa, ay hindi ko iyon papalampasin sa kahit na anumang paraan kung kinakailangan. Bagaman may dalawang anak na kasi ang mag-asawa, pero hindi mo iyon iisipin kung hindi mo kilala ang babae na itago na lang natin sa pangalang Janet. Yun ay dahil bukod sa angkin niyang ganda, sa edad niyang 49 years old, ay sexy at halatang maalaga sa sarili. Kumbaga, tinalo niya pa ang isang the best serving ng pinakamahal na bulalo sa planet Earth. Bukod doon, kahit hindi naman mayaman ang kanilang pamilya, na masasabing isang kahig isang tuka pa nga, ay panalo rin sa kanyang kutis na nakatulong upang hindi mahalata kung ilang taon na siya. Ngunit datapwat subalik, ang matagal na naming pagiging magkakilala ay hindi ko inisip na minsan ay magiging daan upang ang mala the best bulalo ay aking matikmana. Nang ang bukid na iyon sa akin ay kanyang ialok para isaka o pwedeng sabihin na rentahan kahit ilang oras dahil kailangan nila ng pera. Mamula-mula at malambot, hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago mo na lang ako sa pangalang Aaron, 47 years old, not available but kasing idaran ko ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Renan, ang Mr. ni Janet. Matagal na kaming magkakakilala, pero noong dumating ako sa buhay nilang mag-asawa, ay naisilang at tao na ang mga anak nila na isang babae at isang lalaki. Isa akong factory worker, samantalang si Rena naman ay isang construction worker. At kung paano kami naging magkakilala, na umabot sa aming pagiging magtropa. Ayun ay dahil isa si Renan sa gumawa ng aking ipinarenovate na bahay sa isang subdivision kung saan ako nakakuha ng bahay. Buwan pa rin ang lumipas bago ko pa nakilala si Janet at dumating ang pagkakataon na iyon noong imbitahan ako ni Renan sa kanila dahil birthday raw umano ng bunso niyang anak. Bilang pakisama at dahil na rin sa bago ako sa subdivision kung saan ako nagpa-renovate ng bahay, pinaunlakan ko ang kanyang anyaya sa akin. At dahil tumatagay rin naman ako at para na rin muling agusan ng MP ang aking lalamunan. Doon ko nakita ang bukod sa dalawang anak na siyang yaman ni Renan ay ang kanyang misis na nasabi ko bang, aba pre, ang ganda pala ng misis mo eh. At doon ay ipinakilala nga ako ni Renan sa kanyang misis na si Janet. Doon ko nakita ang kanilang kalagayan na masasabi kong isang kahig, isang tuka. Lalo't noong kasalukuyang ginagawa ang aking bahay, ay walang pinapalagpas na balihan si Renan. Ang matindi, labor at hindi naman skilled si Renan. Doon na rin higit pang pumasok sa aking kokote na wala para talagang pinipili ang pag-ibig, mapamukhang unggoy o kahit mahirap ka pa kapag maganda. Ang naitapat sa iyo ni Cupido ay talagang bullseye at walang kawala. Doon ko na rin nakita ang dalawa nilang supling na masasabi kong swerte dahil kay Janet na misis ni Rena nagmana. Doon na rin nagsimulang kumapal ang pisi na nag-uugnay sa akin at sa pamilya ni Renan na kung masusundan pa raw ang kanilang bunsong anak ay ako ang isa sa kukunin nilang ninong. Dahil doon, hindi naman sa para mas lalo kong mapalapit sa kanila, si Renan na rin ang madalas kong tawagin kapag meron akong ipapagawa sa bahay. Kumbaga, kahit labor siya ay naging skilled ang aking tingin sa kanya at nagtiwala kung kaya niya ang aking ipapagawa.
Bagamat may kalayuan sa aking bahay, ang bahay ni Renan sa aking paglipat noong iyon ay matapos, halos once a month ako kung makarating sa kanila para magpalipas ng oras habang palitan kami sa basong naglalaman ng kung minsan ay inuming mapapangibit ka sa bawat lagok. 18 years old ako nang makarating ng Manila. Nanirahan ako isa sa aking mga tita para mag-aral ng college. Hindi naging madali dahil hindi naman masasabing naging scholar ako ng tita ko. Dahil ginagampanan ko ang pagiging boy sa kanilang grocery store at noong matuto akong magluto ay sinalo ko na rin ang pagluluto ng agahan para sa akin at sa mga pinsan kong pumapasok sa school at sa aking tito na nagtatrabaho sa isang office sa Makati. Hindi rin masasabing mayaman ang angka na aking pinanggalingan at isa sa patunay ay iyong aking pagtatrabaho kina tita para makapag-aral ng college. Never akong nagkaroon ng jowa noong high school at ang isa sa dahilan ay na-focus ako sa pag-aaral at pagsa-sideline ng pupwedeng pagkakitaan pag-araw ng Sabado at Linggo. College na ako noong unang magkaroon ng jowa. Hindi ko iyon planong isingit dahil sa totoo lang ay wala akong oras sa ganoong bagay. Meron kasi akong naging BFF na babae at noong mag-second year college na nga kami ay napagdesisyonan naming higitan pa ang pagiging magkaibigan. Hindi sa pagyayabang ay may itsura din naman akong lalaki na taon lamang na hindi ko priority ang pagjojowa. Pero nag-iba ang ihip ng hangin noong maging mag-on kami ng aking BFF na itago na lang natin sa pangalang Beverly. Ang pagiging mag-on kasi namin ni Bebs na iyon ay ang unang pagkakataon din kung saan ay narating ko ang langit sa lupa sa pamamagitan ng pagdaan sa ipinagbabawal na lagusan. At katulad lamang din ng ibang magkasintahan na naging magkadaupang palad. Sa loob ng mahigit isang taon namin ng pagiging magjowa, kami rin ay nakarami. Malapit kasi ang school namin sa mga tambayan at isang tulay na ang ilalim may magandang pagtaguan. E di lalo na kung meron mga kasiyahan sa school na ginaganap ng gabi. E yun ang naging punot dulo ng aking pagkahilig sa espesyal na putahe na nang dahil doon, ultimong mga tendera na aking kakilala di kalayuan sa bahay ng tita ko, ginawa ko na rin. Hindi naman noon naapektuhan ang aking pag-aaral. Bagkos ay tila nagbigay pa yun ng gana sa akin. Simula kasi noong maging mag-on kami ni Bebs, napansin ko ang ilan sa aking mga kaklase na may magagandang jowa ay hindi naman mga gwapo. Pero may mga kaya, may pera at ang ilan ay disasakyan. Naisip ko na siguro hindi lang material na bagay ang pwedeng ibigay sa atin ng pera. Kasama na doon ang ababa. Noong makagraduate ako ng college, as usual umuwi muna ako sa amin para umuwi. Nandun ang bahay namin. Hindi pa rin siya naging ganon kasimple. Dahil doon sa amin sa probinsya, kung saan ako lumaki ay walang ibang pwedeng pagkakitaan kundi tindahan. At depende pa yon kung meron kang puhunan. At ang maging kawani ng barangay, nasa dami ng gustong manalo. Medyo alanganin pa rin kaya para sa isang nakatapos ng 2 taon sa college ay talagang pag hindi mag-ibang bansa ay ang mag-Manila para magtrabaho sa factory. Ang nangyari pagkaraan ng ilang buwan dahil malabo pa sa sabaw ng pusit ang ako'y makaipon, lumawas ako ng Manila. Nagkaroon kami ng kasunduan ng tita ko na sasahudan niya ako bilang boy at ayon kasama sa bahay. Pero hindi yun magtatagal dahil ang plano ko lang talaga ay mag-ipon dahil maghahanap ako ng factory kung saan ay akma ang aking tinapos sa kolehiyo. Natatandaan ko pa 5K kada buwan ang iniaabot sa akin ng tita ko, libre lahat. At kumpara noong ako'y nag-aaral, mas mahirap dahil full-time boy nila ako. Tapos nagkaroon pa sila ng bagong negosyo at talagang laspag, ika nga, sa dami ng trabaho. Pero sa kabila ng lahat ng yon,
para akong na-comfort dahil buo kong nakukuha ang 5K na sa tanang buhay ko. Simula nang isilang at makatapos ako ng college after a month ay noon lamang ako nakahawak ng perang pwede nang gawing pamaypay ng aking maipon. Hindi rin naman kasi ako nagpapadala sa amin dahil malalakas pa naman ang aking magulang. At inuna ko talaga ang aking sarili para mas higit akong makatulong sa kanila. 23 years old ako at may sapat ng ipon para pasukin ang mundo bilang isang factory worker. Nag-boarding house ako at sinuwerteng sa unang pagkakataon pa lamang na maghanap ako ng company na aking inaplayan ay natanggap ako. At pagkaraan ng ilang buwan ay na-regular naman ako. Naging maganda ang bawat pagkakataon sa akin at dahil wala naman akong masyadong pinagkakagastusan maliban sa boarding house at pagpapadala sa amin. Sa unang 3 taon ay nagkaroon ako ng ipon na maging ako, hindi ko expected na gano'n na siya kalaki. Na-focus kasi ako sa trabaho dahil parang iyon yung trabaho na nag-i-enjoy ako at naging bahay trabaho ang aking gawi. Maging ang pagjojowa nga, pansamantala ay nawala sa aking isip at tropa o katrabaho lamang ang aking tingin sa babae na nagpaparamdam sa akin at ramdam ko ang appeal na dala ng pagiging regular lalo na sa mga ababa. Itago na lang natin sa pangalang Annalyn ang unang babae na siyang aking binigyang pansin sa loob ng ilang taon ko ng pagiging single. 20 years old ako neto at nasa 5 taon ng regular sa trabaho. Isa siyang kontraktual na napasign sa aking department at maganda siya. Ang isa sa dahilan kaya naman binigyan pansin ko ang kanyang pakikipagkaibigan sa akin. Dahil wala nga akong GF ng panahon na iyon at taon na rin ngang nakararaan nang huli akong tumikim ng special na menu, niligawan ko siya. At kung hindi ako nagkakamali, wala pang 1 linggo, naging kami na. Maamo ang mukha niya, malusog ang hinaharap at nasa 5'4" in height. Yun nga lang, gamit ang aking mapanuring pagtatanong ay napag-alaman kong meron ng tulisan ang naglakbay sa sagradong lagusan. At dahil taon ang itinagal ng kanilang relasyon, matik yun na hindi lang tinikling ang ginawang sayaw ng tulisan na iyon, kundi cha-cha with aring-king-king pa. Yung mga ganong meron ng nakaraan, alam nyo madali nang mabola. O baka depende pa rin sa pangangailangan at itsura. Pero sa naging relasyon namin ni Annalyn, sa loob lamang ng 1 buwan, ay bumukas na ang tarangkahan para naman sa bagong tulisan na naghahanap ng madamong lungga. 30 years old ako nang makaisip na kumuha ng bahay through pag-ibig. Masyado kong nakampante sa pagrerenta ng bahay at sa loob ng 7 years, kung hindi ako nagkakamali, ay may kung ilang ulit na rin akong nagpalipat-lipat ng matutuluyan at malaking halaga na ang aking nagastos. Itago na lang natin sa pangalang Eloisa ang aking GF ng panahon na ito. Bago pa lamang kaming mag-on, pero dahil sa edad namin, na mas higit sa akin na konting kembot na lang ay lagpas na sa kalendaryo, ay napag-uusapan na namin ang seryosong buhay. Isa si Eloisa sa dahilan kung bakit nag-decide akong magkaroon ng sariling bahay. Ang tagal ko na nga namang regular at ang pera ay nasa bangko lamang. Dapat bukod sa motor ay magkaroon ako ng sariling matutuluyan. Ito na rin ang taon kung saan ko nakilala si Renan na asawa ni Janet. Dahil isa nga siya sa gumawa sa bahay noong aking ipa-renovate. Marami kasing kulang at marami rin akong idinagdag noong mapa sa akin ng titulo at susi ng bahay. Isa na doon ang bakod, extension ng kusina, ipinalipat ko ang CR at nagpagawa rin ako ng laundry area. Ayun, malaking nalaga sa aking ipon pero ayos lang dahil tingin ko parang para doon talaga iyon. Noong aking makilala si Renan bilang isa sa gumawa sa bahay, kung hindi ako nagkakamali ay wala siyang pinapalampas na valihana. Sa bagay na iyon ay wala naman akong pakialam, yun nga lang kung minsan
ay hindi ko maiwasan ng magtaka at magtanong. Nalaman kong pamilyado si Renan, may 2 anak siya at siya lamang ang naghahanap buhay. Hanggang sa ayun nga, noong minsan ay kanya akong imbitahan sa kanila dahil kaarawan ng bunso nila. Maganda yung misis niya at sa bagay na iyon ay masasabi kong swerte niya na nagkaroon siya ng magandang misis sa kabila ng estado nila sa buhay. Tingin ko naman kasi kay Janet, mukhang class at ewan ko kung paano sila nagkagustuhan. Kasal naman raw sila ang sabi. Simula nung makarating ako sa bahay ni Renan, makita ko ang 2 nilang supling at ang kanyang magandang misis. Kahit alam kong hindi skilled si Renan kapag meron akong ipapagawa sa bahay, na alam kong hindi naman masyadong crucial, bilang tulong ay siya na ang aking tinatawag. Sa paglipas ng buwan at taon ay masasabi kong naging magtropa kami. Pareho kami ng trip ang magpalipas ng oras habang nainom ng mapakla sa panlasa at buwan-buwan akong nandoon sa kanila. Napalapit ako sa pamilya ni Renan, hindi dahil sa misis niya. Alam kong maganda siya at aminado akong kung minsan sa puti niyang iyon ay naiisip ko na siguro mamula-mula. Noong wala pa silang ebidensya ng pagiging mag-asawa, 2 na ang supling nila at naisip kong sa taon nila ng pagsasama bilang mag-asawa, malamang nag-iba na ang kulay noon. Tingin ko rin kasi sa aking tropang si Renan, matakaw. Nagkaroon ng hindi magandang epekto ang pagiging malapit ko sa pamilya ni Renan. Dahil pag nagigipit sila, sa akin sila lumalapit para humiram ng pera. Hindi pa kasama doon ang mga pagkakataon kapag ako'y napunta sa kanila ay madalas akong may pasalubong sa mga bata at may dalang pwede naming pagsalusaluhan. Malayo ako sa aking magulang pero nadala ko ang kanilang bilin na kung dadayo ako sa ibang bahay, dapat meron akong dala na pwede nilang pakinabangan. Mahirap kapag napalapit ka na sa isang tao dahil kahit nakikita mo na may mali sa diskarte nila kung paano mamuhay, sa halip na bigyan ng payo, kung minsan magbubulag-bulagan ka na lang at ibigay ang tulong na kanilang kailangan. Naging ganoon ang trato ko sa pamilya ng aking tropang si Renan. Bihira naman siyang lumapit sa akin para sa finansyal, pero si Janet ay mukhang hindi sanay magtiis at kung mayroon din lamang namang malalapitan, ay bakit hindi kung kailangan. Yun nga lang, hindi sa lahat ng pagkakataon ay lagi akong present para magbigay. Hindi naman ako nagbibilang pero sa dami na rin kasi ng aking naitulong, ay dumating sa puntong tumatanggi na ako at sinasabi kong wala kahit ang totoo ay hindi naman ako nawawala na. Pero hindi ko inisip ni minsan kapalit ng kailangang halaga sa aking pagsasabing wala ay ialok ni Janet na asawa ni tropa ang kapirasong bukiri na kung hindi ako nagkakamali madalas pa din na sakahin ni tropa at nabigla ako sa bagay na iyon. Hindi ko naman itinatanggi na minsan pumasok din sa aking kokote na kung ibibigay sa akin ng pagkakataon para suungin ang karimlana ay bakit hindi. Ang importante wala akong ginawa para magkatotoo iyon. At ibang usapan na kung ako mismo ang lalapitan. Noong una syempre nagduda ako at talagang hindi ako nag-reply dahil baka mamaya si tropa iyon at ako'y sinusubukan lamang. Pero noong minsan na muli akong dumayo kina Renan para magsayang ng oras at konting pera, noong magpang-abot kami ni Janet sa kusina ay personal niyang sinabi ang kanyang alok sa akin. Wala akong ibang sinabi kundi, saka na lang tayo mag-usap. Tumawag ka sa akin kung saan at kailan. Nag-usap kami kinabukasan din mismo at pagkaraan ng ilang araw ay nagkita kami at nagtungo sa isang lugar na tanging kaming 2 lamang ang nakakaalam. Nagulat ako mga pre dahil ang inakala kong nagbago na ng kulay dahil sa inakala kong patuloy na pagsaka
At sa pagdaan ng dalawang may buhay, ay binago na niyon ang kulay. Pero hindi pala. Dahil kung sa isda pa, sariwa. Dahil mapula ang hasanga. Doon ko napagtanto at akin din mismong naitanong, hindi daw matakaw si tropa na gaya ng aking iniisip. Kaya kahit dalawa na ang supling nila, ay hindi mo iisiping siya ay may asawa at dalawang anak kung hindi kayo magkakilala. Ang bagay na iyon ay hindi ko naman kinarira. Mahirap na. Okay na yung 1 hanggang 3 tagpo. Dahil ayokong masira at makasira. Bukod doon, alam ni tropa ang bahay ko. Tapos, kapag kami ay kanyang nabisto. It's been a year na ang nakararaan. Wala namang naganap na bukuhan. Pamilyado na rin ako at tulad ni tropa, 2 na rin ang supling namin ni Mrs. At dahil busy na, halos hindi na nga ako makabisita kina tropa at hanggang chat na lang para magkamustahan. At kung meron mang aayusin sa bahay bilang padre di pamilya, ako na ang bahala.